Noong bata pa tayo, ang init ng araw ay parang hindi nababawasan. Ang bakuran ay parang higanteng palaruan at ang tsinelas ay hindi lang pang sapin sa paa. Ito ay kasangga sa ating laro, pakikipagsapalaran at pagkabata. Ang simpleng pares ng tsinelas ay may sariling kwento para sa marami. Ang mga Eyelander at Duralite ay hindi lamang pang araw-araw na gamit. Ito ay mga kumpanyon sa mga bakasyon sa probinsya, mga lakad sa kalsada, pangtumbang preso at simpleng pag-uwi galing eskwelahan. Ang mga ito ang tanda ng isang panahon, ang panahon ng pagiging bata na puno ng kalayaan at saya sa bawat paglapag ng paa sa lupa. Ang Eyelander ay isang brand ng tsinelas na tumatak sa puso ng maraming Pilipino. Hindi lamang ito basta imported footwear, ito ay ginawa para sa atin at sa ating pamilyar na klima at estilo ng buhay. Ayon sa kasaysayan, ang Eyelander ay nagsimula pa noong 1980s sa Pilipinas, isang panahon kung saan ang karamihan sa mga Pilipino ay naghahanap ng mura at matibay na tsinelas na pang-araw-araw na gamit. Itinatag ito ng negosyanteng si KP Yao, isang Filipino-Chinese na may pangarap na makagawa ng tsinelas na abot kaya ng masa at matibay sa kahit anong kalye at panahon. Ang brand ay unang ginawa at ipinamahagi ng Rubber World Philippines Incorporated sa Novaliches, Quezon City at kalaunan ay pinalawak sa iba't ibang pabrika sa bansa. Ngayon, pinamamahalaan at pinapamahagi ito sa ilalim ng Zenco Sales Incorporated, ang kumpanya ng mga anak ni Yao. Ang disenyo ng Eyelander ay simple pero espesyal. Makapal ang goma, mataas na kalidad na strap at may konturadong insole at komportable sa paa. Isa sa mga pinaka-iconic na disenyo ay ang tinatawag na 1020 series na madaling makilala dahil sa makapal na swelas at tibay. Ang bawat pares ng Eyelander ay sumasagisag sa isang Filipino na pang-araw-araw na buhay. Ang pag-akyat sa bundok, ang pagtakbo sa kalsada o ang simpleng lakad papunta sa tindahan sa hapon. Ngunit higit pa sa practicality, ang Eyelander ay naging simbolo ng komunidad at identidad. Hindi lamang ito tsinelas, ito'y tanda ng pagiging praktikal at resourceful ng Pilipino. Maraming kwento ang bumabalot dito. Mga bata na lumalakad mula sa bahay papuntang eskwelahan kahit umaga pa. Ang mga kaibigan na nagtutunggali kung sino ang may pinakamakulay o pinakamakapal na strap at ang mga kabataan na nagtatagisan sa laro ng tumbang preso o sipa habang naka-Eyelander sa paa. Kung ang Eyelander ay isang classic na Filipino brand, ang Duralite naman ay tumatak sa mga taong naghahanap ng magaan, matibay at budget-friendly na footwear. Bagamat hindi kasing kilala ang eksaktong pinagmulan o kumpanyang gumawa nito tulad ng Eyelander, ang Duralite ay naging pangkaraniwan sa maraming tahanan, paaralan at barangay sa buong Pilipinas. Gawa mula sa EVA o polymer materials, ang Duralite ay kilala sa pagiging magaan at madaling isuot. Ito rin ay matibay, kaya kahit na gamitin sa pagtakbo sa sementadong kalsada, pag-akyat sa bundok o paglalaro sa bakuran, hindi agad nasisira. Sa maraming palengke, mall o tindahan, ito ay affordable na tsinelas para sa lahat. Pang-barangay, pang-eskwelahan, pang-trabaho o simpleng pang-bahay lang. Ang simpleng disenyo nito ay hindi hadlang sa pagiging versatile. Sa bawat bakanteng oras, ang Duralite ay nagiging katuwang sa laro, sa pamimili, at naging sa maliit na adventure. Para sa maraming kabataan noon, ito'y kasangga sa bawat araw, kasabay ng tawa, liko ng kalsada at damdamin ng tagumpay kapag nanalo sa laro ng tumbang preso. Maraming bata ang hindi lubos na naiintindihan noon kung bakit mahalaga ang tsinelas. Ngunit sa bawat hakbang, ang Eyelander at Duralite ay nagiging simbolo ng kalayaan. Hindi tulad ng mamahaling sneakers na iniingatan at iniisip kung madudumihan, ang mga lokal na tsinelas na ito ay pwedeng isuot kahit saan. Sa playground, sa eskwelahan, sa tindahan o sa pag-uwi galing trabaho. Ang bawat pares ay may sariling kwento. Ang unang beses na nasira ang strap sa pagtakbo, ang araw na naiwang nakababa sa ilalim ng mesa sa classroom, ang halakhak sa bakuran habang naglalaro kasamang barkada. Ang mga simpleng karanasang ito ang bumuo ng alaala na mas mahalaga pa kaysa sa presyo o brand name. Hindi rin may kakaila ang papel ng tsinelas sa larong Pinoy, ang tumbang preso, patintero, sipa, luksong paka, lahat ay mas masaya kapag komportable ang tsinelas. May kwento rin ang bawat hakbang, kung paano pumapatak ang init ng araw sa mga paa at kung paano napapawis ang talampakan ngunit nananatiling matibay ang goma. Ang Eyelander ay malino na isang Filipino brand, gawa at pinalago sa Pilipinas. Ang pabrika nito noon ay nasa Cebu, ngunit nagkaroon ng mga pagbabago sa operasyon dahil sa mga hamon tulad ng pandemya at kakulangan sa orders. Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi tuluyang nagsara. Patuloy pa rin itong gumagawa at nagbebenta ng mga produkto sa ibang mga tindahan, sa mga online shops tulad ng Lazada at Shopee.
Ang Duralite naman ay may generic, may mga produkto na ibinebenta sa Pilipinas na may brand na Duralite at nagmumula sa mga lokal na supplier o manufacturer na gumagamit ng EVA o iba pang polymer materials. Wala itong isang kilalang malaking kumpanyang nagmamay-ari lamang nito tulad ng Islander, kundi isang brand name na kinikilala dahil sa tibay at presyo nito sa merkado. Noong 90s at early 2000s, ang mga lokal na tsinelas ay naging uso hindi lang dahil ito ay fashion statement. Naging uso ito dahil lahat ng bata, estudyante at pamilya ay nangangailangan ng footwear na komportable, matibay at abot kaya. Hindi ganoon kalaganap ang mga imported brand noon, kaya't ang Islander at Duralite ay mabilis na sumikat, madaling bilhin, hindi mahal at tumatagal ng mahabang panahon o malaking bagay lalo na sa pamilyang may limitadong budget. Bukod pa rito, multifunctionality ang isa pang dahilan ng popularidad nila. Hindi lamang pangbahay o pang mall. Kung maganda ang daan, panalo para sa basketball o tumbang preso. Kung basa ang sahig, hindi madulas. Kung mainit ang araw, hindi mapapawis ang paa. Ang mga simpleng katangian na ito ang nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang praktikal na tsinelas para sa araw-araw. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang merkado ng footwear sa Pilipinas. Ang Islander at Duralite na minsang namayani sa mga kalsada at palengke ay nakaharap ngayon sa mas malaking kompetisyon mula sa mga global brands at imported slippers. Mas marami ng iyong kabataan ang naaakit sa mga branded na sapatos at tsinelas na uso sa social media. May mga modernong disenyo at madaling maipakita ang style sa kanilang mga kaibigan at online followers. Gayunpaman, hindi nawawala ang Islander at Duralite sa merkado. Pareho pa rin silang matatag sa local stores, sa mga sari-sari shops, palengke at online platforms. Ang Islander, lalo na ang mga classic series tulad ng 1020 ay patuloy na binebenta bilang durable at classic Filipino footwear. Ang Duralite naman ay kilala bilang murang tsinelas para sa lahat, kahit na ang disenyo ay simple at generic. Para sa mga adultong Pilipino ngayon na lumaki sa 90s o early 2000s, ang pagbili ng Islander o Duralite ay hindi lamang tungkol sa praktikalidad. Ito rin ay pagbabalik sa nostalgia at mga alaala ng kabataan. Maraming tindahan na nagpo-promote ng Islander bilang classic Filipino tsinelas at may mga social media posts na nagtatampok sa throwback photos ng kabataan na naka-Islander o Duralite. Ang pagbaba ng popularidad ng Islander at Duralite ay bunga ng maraming salik. Una, globalisasyon at pagdami ng imported brands sa mga malls at online stores. Pangalawa, mabilis na nagbabago sa fashion trends. Ngayon, ang kabataan ay mas naapektuhan ng social media at ang mga classic na disenyo ng Islander at simple look ng Duralite ay hindi na fashionable sa mga mata ng modernong kabataan. Pangatlo, ang modern lifestyle ay nagbabago rin. Mas maraming urban youth ang naglalakad sa air-conditioned malls, nagbubuhat ng gadgets kaysa maglaro sa kalsada, at mas pinapahalagahan ng style at brand recognition kaysa tibay o affordability. Dahil dito, ang practical, pang-araw-araw na tsinelas ay hindi na kaagad napapansin sa mainstream fashion. Sa kabila ng lahat na ito, ang Islander at Duralite ay hindi nawawala sa puso ng mga Pilipino na lumaki sa kanila. Sa huli, hindi lamang simpleng footwear ang Islander at Duralite. Para sa maraming Pilipino, ito ay mga alaala, karanasan at kwento ng pagkabata na hindi madaling kalimutan. Ang tunog ng gumagapang na goma sa sementadong kalsada, ang pagtingala sa init ng araw habang nakasuot ng paboritong tsinelas, ang tawanan kasamang barkada habang naglalaro sa hapon, lahat ng ito ay bahagi ng ating kolektibong alaala. Kahit ano pa man ang uso ngayon, may lugar pa rin sa ating puso ang mga tsinelas na minsang naghatid sa atin ng saya. Sa bawat bakanteng yapak ng memorya, makikita mo pa rin ang isla ng ating pagiging bata. Isang lugar kung saan ang isang pares ng tsinelas ay hindi lang basta tsinelas, kundi isang salamin ng panahon na puno ng kulay, saya at tawanan. Sa bawat hakbang na ginawa natin noon, kasama ang Islander o Duralite sa ating paa, natutunan natin ang kahulugan ng kasimplihan, tibay at kalayaan. At kahit na lumipas sa mga taon at ang mundo'y nagbago, nananatili sa ating alaala ang bawat bakas ng tsinelas sa kalsada, sa bakuran at sa ating mga puso. Sa huli, ang tsinelas na ito hindi mawawala sa ating kolektibong alaala. Isang paalala na bawat simpleng bagay may kwento at saya na bumabalot sa ating pagkabata.